Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po yung lingkod, si Jordan Makinay. And today we'll be discussing the newest revision of my Hop-Up. Generally, ito yung, actually this is yung aking bestseller, yung PDX Hop-Up na pwede din sa halos lahat ng units as long na meron thread. Sabi ko nga ito yung aking bestseller, kaya mapapansin nyo ito, mapakikita niyo yan sa maraming units sa nagkalat sa buong Pilipinas. Tayo bumibili talaga nito. Ang tanging complaints lang ay, since this is plastic, yung tang o yung dumadali sa bala, posible yung matanggal pag nabaksak, na-over-tune, na-over yung adjustment dito. So yung bumaba siya ng todo, posible siya maputol. So pag naputol na, wala na. Display. Or pwede mong balik rin para ito naman yung nasa itaas. Gagana pa rin siya pero hindi ganun ka-efficient. Kumbaga. So nag-isip-isip ako ng way kung paano ma-improve. Since isa sa mga newest hop-up ko din is ito yung barrel attached hop-up na as long na meron kang thread na barrel na bakal, pwede mo siyang sigit nga lang unang beses pwede mo siyang i-attach. Parang ano to? Ang ganyan. Ayan. Yan. Pwede mo siyang i-attach. So isip ko, kung nagagawa ko naman to, bakit hindi ko pagduktongin yung dalawa? Since ito is mura lang, around 150 pesos, even lower pag merong promo, katulad na may palapit na tuto, naisip ko na i-modify ko yung hop-up. This is yung revision 6 na. As you can see, empty siya. Rektahan lang. Dulo-dulo, thread. So, kung meron kang barrel, baliktad pala, counterclockwise. Pwede mo siya ikabit sa kahit anong 40mm counterclockwise thread. And, meron ka ng suppressor type. And, ito rin ay yung aking bagong hop-up. Ay, hindi na ba? More or less bago. Meron pa rin siyang nalagyanan dito ng grab screw for the adjustment. Okay? At ito ay sakto dito. So, meron ka ng not near infinite, pero multi-purpose na hop-up. It is now modular. So, let's say na pasobra yung tono mo, meron pa rin siyang butas nito para sa tuning. At nabasag ito, gawin mo lang, remove yung grab screw dito, ito yung alignment screw, tapos ito yung adjustment screw, tanggalin mo lang, palitan mo. Bili ka ng bagong ganito, pasok, and pwede na rin hop-up mo. Ha? Nice. This is a little bit longer dun sa usual ko. See, merong slight difference. So, siyempre, meron akong ganito. Pwede natin bago-baguhin pa. Ang isa na na-request, actually ito yung dahilan dito, is yung aking new revision na 5.5 inch na suppressor tuloy. Well, twist type suppressor na meron pa rin adjustment. Baliktad pala. Saka, yan. Meron pa rin sa adjustment. Makakita mo, yung pa rin po yan. Yung nilagay sa loob. May existing na sa loob hindi lang kita eh. May hop-up yan din sa loob. Hop-up. Pwede mo siya ipasok doon. Ito, mas pansin dito. Ito yung 5.5 inch. Ito yung aking Loudener na classic design. Pasok mo lang yun dyan. Loudener and also hop-up. Diba? Meron pa rin yung butas para sa hop-up. So, let's say na ikaw ay may airsoft at nagsawa ka na sa gel blaster o gusto mo na mag-ano. Ito, pwede mong ilipat sa kahit anong merong 14mm thread. Lumabas ka. Kahit anong 14mm thread at pwede mo siyang gamitin sa airsoft. So, multi-purpose siya. Kasi before, ito hindi mo pwedeng gamitin sa airsoft kasi merong hop-up. So, pag may chance na tumama doon sa mga gilid-gilid parts, masira yung hop-up at also at the same time, maka-apekto doon sa flight path ng bala. Dito, double purpose. Gusto mo ng Loudener, pwede mo gamitin sa airsoft, pwede mo gamitin sa gel blaster. Kung for whatever reason, gusto mo ng iba yung gamitin mo na hop-up,
yung katulad ng riser, since meron kang, mas may barrel, airsoft barrel kasi ito, so hindi siya kasya. So isipin mo, meron siyang barrel, pasok man lang siya doon, and pwede mo dikit yung riser o dito sa barrel. Ayan. 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 Dikit. So kung meron dito, pasok mo lang rekta, thread. So, meron ka ng loudiner sa ibang riser, sa ibang hop-up, katulad ng riser. So multi-purpose na siya. Yung akin din yung classic na sure fire type na suppressor type. Empty na rin siya ulit. Pwede mo siyang gamitin sa airsoft, pwede mo rin siyang gamitin sa gel blaster. Kung ang gel blast, sakto yan. Kung sabihin natin ng gel blaster mo ay medyo mahaba yung barrel, usually kasi pag yung sa ganitong setup, tatama yung barrel mo pag yung hanggang dito. Usually dapat nandyan lang. So, since ito ay pwede mong salpak na dyan, diba? Kung pwedeng humaba yung internal barrel mo, pwedeng hanggang dyan, pwedeng hanggang dito, pwede mo pa rin siya i-thread. Diba? Ang magiging challenge mo nga lang ay yung adjustment. So basically, itono mo na yung hop-up mo, since lubog naman siya doon sa loob, then saka mo na siya gamitin. As long na nakaturo siya ng pataas, kita ba? Kita. Hindi masyado. As long yung dila ay nasa itaas, pwede mo na siyang gamitin. So, multi-purpose na siya. Currently, I have itong 5 designs na makikita nyo sa comment down below in the description regarding dito sa iba't ibang variation. Since nagkaroon na din ako ng mga iba't ibang types na iba pa, gagawa pa ako ng ibang design na butas yung sa loob. So, double purpose. Pwede airsoft, pwede gel blaster. Kung may maisip kayo na design na gusto nyo magkaroon din ng hop-up and or pang airsoft, sabihin nyo lang sa akin. Ang isang dadagdag ko ay yung sa AK, yung PBS 1 to 4 at yung Knights Armament na maraming dimples. Yun yung naka-pending mo gawin. Kung meron kayong request, put it down in the comment section down below and check ko kung makakahanap tayo ng design. Okay. If you have any questions, suggestions, violent reactions, just put it down in the comment section down below at sasagutin ko sa susunod na panahon. Sabi na ako sa English. If you have any questions, suggestions, violent reactions, just put it down in the comment section down below and I will answer it as soon as possible. Hanggang sa muli, paalam!